Matapos ang matagal na laban sa korte ay nanalo na naman si Ripple laban sa US SEC. At sa kaganapang ito ay hindi pinalampas ng kilalang pro-XRP lawyer na si Bill Morgan ang pagkakataon para banatan si Michael Saylor at ang mga tinatawag na Bitcoin maxis. Matapang po niyang ipinahayag na si XRP ay was, is, and forever will be not a security. Ayan. Ang labanang ito ay hindi lang basta usaping legal, kundi usapin din ng reputasyon at katotohanan sa mundo ng crypto. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ngayon ay simulan po natin sa unang katanungan kung ano po ang sinabi ni Bill Morgan tungkol kay Michael Saylor. Ayan, sa panibagong pahayag ni Bill Morgan ay direktang tinuliksa po niya si Michael Saylor na kilala bilang isa sa pinaka-vocal na Bitcoin maxis. Para kay Morgan, mali ang pahayag ni Saylor na ang tanging commodity ay si Bitcoin at lahat ng altcoins daw kabilang si XRP ay mga securities. Matapos ang malinaw na desisyon sa kaso ni Ripple, iginiit ni Morgan na tapos na ang usapin tungkol sa legal na estado ni XRP. Ngayon ay bakit po mahalaga ang panalo ni Ripple sa kasong ito? Ang panalo po ni Ripple ay nagbibigay ng malinaw na sagot sa matagal na tanong kung si XRP ba ay isang security. Ayon po kay Morgan, ang mga nakaraang programmatic sales at institutional sales ni Ripple ay legal na ayon sa kasunduan nila sa US SEC. Ibig sabihin ay walang paglabag sa batas sa mga transaksyong iyon. Para sa community ni XRP ay malaking tagumpay ito dahil tinuldukan na nito ang pagdududa sa status ni XRP. Ngayon ay paano po tinawag ni Morgan ang atake ng Bitcoin maxis laban kay XRP? Yan, tinawag ni Morgan na collateral attack ang matagal na pangungulit at paninira ng ilang Bitcoin maxis laban kay XRP. Sa kanyang pahayag ay hindi lang basta opinyon ang binanggit niya, kundi direkta niyang tinawag na go F yourself. Yan ang mga Bitcoin maxis na patuloy na nagle-label sa altcoins bilang securities. Maging si Michael Saylor ay hindi rin nakaligtas sa matinding batikos. Ano ang masasabi ni Morgan sa asal ng ilang Bitcoin maxis? Ayon po kay Morgan, ay isa sa pinaka hindi tapat na grupo sa crypto space ay ang ilang members ng Bitcoin maxis. Mula pa noon ay napapansin na niya ang paulit-ulit na paggamit ng salitang retard bilang insulto kapag may sumasalungat sa kanilang paniniwala na Bitcoin lamang ang dapat kilalanin. Para po kay Morgan ay malinaw na pattern na ito ng pagiging mapang-insulto at walang respeto sa ibang community. Ano naman po ang reaksyon? Ayan, ano naman ang reaksyon ni Adam Livingstone laban kay Ripple at XRP? Sinabi ni Adam Livingstone na ang Ripple ay nagbabalak umanong ibenta ang kanilang hawak or holdings na XRP sa pamamagitan ng mga bangko at ito raw ay ipapasa sa mga retail investors. Tinawag pa niyang financial abuse victim ang mga XRP investors. Pero mabilis po itong sinagot ni Morgan at ipinakita na simula ng ma-create si XRP ay tumaas na ito ng higit 50,929% sa kanyang halaga. Para kay Morgan ay malinaw na maling impormasyon ang ipinapakalat ng ilang Bitcoin maxis
para lang siraan si XRP. Ano po ang nangyari sa presyo ni XRP matapos ang panalo sa korte? Kasunod ng magandang balita sa kaso ay sumipa po ng halos 13% ang presyo ng XRP at umabot na ito sa $3.35. Ngunit gaya ng normal na galaw sa market ay nagkaroon din ng kaunting retracement at bumaba po sa $3.25. Para sa maraming traders ay malaking indikasyon ito na may tiwala ang market sa tagumpay ni Ripple. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast ay napakahalaga ng desisyong ito dahil mas nagiging malinaw na ang kalagayan ni XRP sa mata ng batas. Ibig sabihin ay mas nagkakaroon tayo ng kumpiyansa na ang pag-trade at pag-invest kay XRP ay may matibay na legal na pundasyon. Sa panalo po ni Ripple ay maaari rin tayong makakita ng mas maraming institution na papasok sa paggamit kay XRP para sa cross-border payments na maaari pong magbukas ng mas maraming oportunidad sa atin bilang mga traders at investors. At bilang panghuli, para sa akin ay malinaw na patuloy na lumalakas ang posisyon ng XRP sa market dahil sa tagumpay na ito. Hindi maikakailan na malaki ang naging pinsala ng matagal na kaso sa kanyang reputasyon. Ngunit ngayon ay may panibagong pag-asa at kumpiyansa mula sa community. Sa kabila ng mga matitinding kritisismo mula sa mga Bitcoin maxis, ay pinatunayan ni XRP na kaya niyang lumaban at manalo. Kung magpapatuloy po ang ganitong uri ng suporta mula sa legal team at community, ay malaki ang posibilidad na mas tumas pa ang presyo at demand kay XRP sa mga susunod na buwan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.